Inuluklok bilang bagong presidente ng Liga ng mga Bise-Alkalde ng Nueva Ecija si Cabanatuan City Vice Mayor Doc Anthony Umali na ginanap sa La Parrilla Hotel, Cabanatuan City. Solidong sumuporta kay Umali ang kanyang mga kapwa Bise-Alkalde dahil walang sinuman ang nagtangkang lumaban sa posisyon na kanyang tinakbuhan. Maging ang kanyang mga katikit sa grupo ay pawang mga wala ring nakalaban. Lubos na pinagpasalamat ni Umali ang pagkakaisa ng Liga, lalo na ito ang kanyang unang termino bilang Bise-Alkalde. Ako po ay lubos na natutuwa at nagagalak sa aktibong ginawa o ang pagpa-cooperate ng mga Vice Mayor sa ating lalawigan ng Nueva Ecija sapagkat hindi po natin inaasahan na lahat po ng Vice Mayor ay makikiisa sa ating Liga. Dagdag pa ni Umali, asahan aniyan ng kanyang mga kasamahan sa Liga na siya ay magiging bukas at patas sa lahat. Akin pong ipinagmamalaki at ahasan ko pong sinasabi sa ating pong mga kasama na wala po tayong politikang pahihiralin sa ating Liga. Lahat ay pakikinggan, lahat ay pahahalagahan. Bagamat nagkaroon po kami ng mga katungkulan sa ating Liga, pero hindi po yon ang titingnan. Ang importante, bilang ikaw ay isang Vice Mayor dito sa ating lalawigan, ikaw ay mahalaga. Dapat kang pahalagahan talaga sa ating Liga. Naupo naman bilang Vice President si Vice Mayor Glenda Macadangdang ng San Jose City, Vice Mayor Joby Emata ng Bayan ng Gabaldon bilang Secretary General, Vice Mayor Anselmo Rogel III ng Bayan ng Talavera bilang Treasurer, Vice Mayor Elizabeth Vargas ng Bayan ng Aliaga bilang Auditor, Vice Mayor Santi Austria ng Bayan ng Jaen bilang PRO, at inihalal bilang Board of Directors sina Inocencio Bautista Jr. ng Gapan City, Tequila Grace Alvarez ng Science City of Muñoz, Evangelina Bautista ng San Leonardo, Hector Bayro Jr. ng Laur, Efren Alfonso Jr. ng Caranglan, Henry Eslayan ng Palayan City, Melvin Pascual ng General Tino at Rose Manuera ng Pantabangan. Kumpletong dumalo ang 32 Bise-Alkalde ng probinsya sa naturang pagtitipon. Ito ay pagpapakita na ang lahat ng munisipalidad at syudad ng lalawigan ay nagkakaisa at walang halong politika. Sa pahayag pa ni Umali, ang isa sa mga bagay na higit na natutunan sa panunukulan ay ang pagkakaroon ng mababang loob. Ikinuwento niya na bago maganap ang nasabing pagtitipon, ay personal umano niya kinausap si Mayor Boyet Hoso ng Bayan ng Quezon upang hingi ng pahintulot nito na maimbitahan at makasama ang kanyang anak na si Vice Mayor Dean Hoson. At kagandahan po nito, ang minensahe po sa akin ng Mayor Boyet Hoson, maganda Vice ang ginawa mo. Tapos na ang eleksyon, tulong-tulong tayo sa paglilingkod sa tao. Kaya yun po ang isang bagay na nagbigay ng kaluwagan o anumang politika na atin pong masikip na pinagdaanan noong mga nakaraang panahon. Baka ito na ang simula para ating bigyan ng kapayapaan ng bawat damdamin ng bawat Nuevo Ecijanong naglilingkod sa ating lalawigan. Matapos na maiproklaman ni DILG-PD Renato Bernardino ang mga nanalo, ay sabay-sabay na lupa ang mga bagong opisyal ng Liga sa harap ni Governor Cherry Umali. Sa talumpati ni Governor Umali, hinikayat niya ang mga Vice Mayor na dumalo at suportahan ang nakatakdang Agri Summit na gaganapin sa September 2 at Drug Summit na idaraos sa September 16. Kasama din niya dumalo sa pagtitipon ang kanyang kabiyak ni si former Governor Aurelio Oye Umali na aktibong nagsulong ng mga programa para sa agrikultura at kampanya laban sa ilegal na droga. Dito po sa Agri Summit natin, magkakaroon tayo ng kompleto at komprehensibong programa para sa ating mga magsasaka. And then, sa September 16, ang Drug Summit ng probinsya. Dito rin natin pag-uusapan yung komprehensibong programa para sa demand and supply reduction ng illegal drugs sa ating probinsya. So, inaasahan ko po ang kompletong suporta nyo rin sa atin mga programa para sa probinsya. Ang Agri Summit ay bahagi ng programa ng pamahalaang panlalawigan na gawing agri-industrial ang buong probinsya. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!